Carla, ikaw na muna ang bahala kay Cindy Ikaw lang pwede kong pagkatiwalaan na mag-aalaga sa kanya. Alam mo naman ang sitwasyon Hindi siya pwedeng mahanap ng asawa ko, kundi magkakagulo talaga. Hindi lang basta magkakagulo, sir. Posible ikamatay pa ito ni Ma'am Cindy. Kilala niyo naman po ang asawa niyong si Doña Luz. Mabagsik yun at walang sinasanto. Kaya nga, naisip kong papuntay na lang muna si Cindy sa isang malayong baryo sa Leyte. May pag-aaring mansyon ang kakilala ko doon. Ito ang inupahan ko para sa inyo. Malayo ito sa Kabiasnan. Pero sigurado naman ako magiging komportable pa rin kayo doon. Mansion talaga? Si sir naman kahit simpleng bahay lang pwede na sa amin yun. Alam ko kasing magagalit sa akin si Cindy. Oras na malaman niyang papapuntahin ko siya sa malayong lugar. Hindi siya sanay mamuhay sa probinsya. Tsaka kilala mo naman yon, maluho. Kaya naisip kong patiren siya sa isang mansyon. Para naman kahit paano ay makabawi ako sa kanya. Maswerte talaga siya sa inyo, sir. Gabit niyo nga lang siya pero daig pang reyna kung ituring niyo. Alam mong siya lang nagpapasaya sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng asawa ko. Kaya Carla, nakikiusap ako sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Kaya sana'y wag mo akong bibiguin. Minsan ka na rin bang umibig sa isang tao na nagdala sa iyo sa isang delikadong sitwasyon? Paano kung nadamay ka lang naman at naging biktima ka lang ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari? Kung gusto niyong tumaas ang balahibo niyo sa takot at kaba, halina't samahan niyo kung pakinggan ang isang nakakagimbal na kwentong ipinadala ng ating sender today. Matagal kong pinag-isipan kung ipapadala ko ba ang kwentong ito sa inyo. Isa po ako sa mga solid subscribers ng Aswang Radio at pati na rin po sa mga sisters channels niyo. May sarili rin po akong karanasan sa mga aswang na matagal ko nang sinusubukang kalimutan. Pero naisip ko na i-share ito sa inyo dahil naniniwala akong bukod sa nakakatakot ito, may hatid rin itong life lessons na maaaring magamit ng mga kagaya kong listeners nyo. Kaya sa tulong ng anak ko, isinulat ko ng buong detalye ang karanasan ko nung 20 anyos pa lang ako, taong 1999. Tawagin niyo na lang po akong Carla. Sa panahong ito ay nagtatrabaho po ako bilang katulong sa pamilya ng kagawad namin na tawagin na lang nating Alfredo. Malapit sila ng namayapa akong tatay, kaya naman kinuha niya ako bilang katulong. Malaki ang tiwala niya sa akin. Dahil hindi pa naman ganoon ka-advance ang teknolohiya noon at hindi pa uso ang mga banking apps sa phone, ako ang inuutusan niyang magdala ng allowance sa kabit niyang si Cindy. Sa totoo lang, ayoko kay Ma'am Cindy dahil napaka-arte niya at sobrang taas ng tingin sa sarili. Minsan nga ay daig pa niya ang legal na asawa kung umasta. Pero syempre wala akong magagawa kundi pakisamahan siya ng maayos. Kailangan ko kasi ng trabaho dahil ako ang breadwinner ng pamilya namin. Nang mabisto ni Doña Luz ang relasyon nila, kinailangang ipadala ni Sir Alfredo ang asawa niya sa malayong lugar. Inoferan niya ako ng dobling sahod para lang samahan ko ito. At dahil kailangan ko ng pera, pumayag naman ako sa gusto niya. Nagkunwari akong magre-resign na sa trabaho pero ang totoo, sinamahan ko talaga si Ma'am Cindy sa isang liblib na baryo sa Leyte. Ito ang isang bagay na pinagsisisihan ko ng sobra. Hindi ko naman kasi sukat akalain na ang trabahong ito pala ang magdadala sa akin sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Sure ka bang hindi to haunted house? Tumatay yung balahibo ko sa mansyong to. Bakit pa kasi dito ako pinadala ni Alfredo? Alam naman niyang matatakutin ako eh. Kaibigan niya raw pang may-ari ng mansyong ito. Siguro naman hindi niya tayo papupuntahin rito kung haunted house naman palang mansyong to. Magtiwala lang tayo kay sir. Hala pa nga ba? Nandito na tayo eh. Wala naman akong choice. Teka, wala bang tao rito? Akala ko ba'y sasalubungin tayo ng caretaker? Narito na pala kayo. Pasensya na. Hindi ko kayo napansin agad. Naging abala kasi ako sa pagluluto sa kusina. Hello po, ako po si Carla. At ito naman po si Ma'am Cindy. Oo.
tumawag na dito si Sir Alfredo at sinabi sa akin ang pangalan nyo. Ako si Aling Narcisa, ang caretaker ng mansyong ito. Ako ang mag-aasikaso sa inyo dito. Nako, hindi na po kailangan. Katulong po ako ni Ma'am Cindy, kaya ako na pong bahala sa amin. Trabaho ko pa rin na maglinis dito sa mansyon at magluto ng kakainin ninyo. Ikaw naman, pwede mong ituon ang atensyon mo sa pag-aasikaso sa amo mo. Pwede ba hayaan mo siya kung sobrang sipag niya? At gusto tayong asikasuhin? Wala namang problema doon. Ma'am, huwag ka hanggang dyan. Matanda yan, igalang mo naman. Saan ba ditong kwarto ko? Gusto ko na magpahinga. Sumunod po kayo sa akin sa taas. Mabigat ang bawat hakbang namin paakyat sa magarbo pero lumang hagdanan. Hawak ni Aling Narcisa ang isang kompol ng mga susi na tumataginting sa bawat galaw niya. Narating namin ang ikalawang palapag at tumigil kami sa tapat ng isang dambuhalang pinto na gawa sa nara. Ito ang master's bedroom, ang magiging silid ni Ma'am Cindy. Pagbukas sa pinto ay parang huminto ang oras. Sinalubong kami ng amoy lumang kahoy at lavender. Napakaganda ng silid. Pero may kung anong bigat itong dala. May 4 na poste ang kama na gawa sa inukit na kahoy. Sa gilid naman ito ay may isang higanteng salamin na may gintong frame na kupas na ang kintab. Ang mga bintana ay gawa sa kapis na hinahayaang pumasok ang malamlam na liwanag ng hapon. Para kaming bumalik sa panahon ng mga Kastila. Bawat kagamitan dito ay antik, mula sa aparador hanggang sa mesa de noche. Tumayo si Aling Narcisa sa gitna ng kwarto. Magkasalikop ang mga kamay niya sa harap habang nakangiti sa amin. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki habang inililibot ang tingin sa paligid. Hindi lang basta bahay ito. Itinayo ito noong panahon pa ng mga Kastila. Alam niyo ba, naging kuta ito ng mga sundalong Hapon noong gyera. Talaga po? Ay, nako, Aling Narcisa. Sure po ba kayong hindi talaga to haunted house? Baka may marinig kami mga kaluluwang umiiyak gabi-gabi matatakutin pa naman ako. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Wala kang dapat na ikatakot dito. Sabi niyo po Maraming kwento ang nakatago sa mga pader na ito. Inalagaan itong mabuti ng mga ninuno ng may-ari dahil sa halaga nito sa kasaysayan. Mukhang pwede na nga itong gawing museum Tumingin ako kay Ma'am Cindy para makita ang reaksyon niya pero laking gulat ko nang makitang dire-diretso siyang naglakad patungo sa kama. Hindi man lang niya tiningnan ang mga ukit sa pader o ang mga mamahaling antik. Pabagsak siyang humiga sa malambot na kutsyon. Suot pa ang kanyang sapatos. Habang patuloy sa pagkukwento ang matanda tungkol sa mga general na tumira dito, ay biglang may umalingaw-ngaw na tunog. Isang mahaba at malakas na hilik. Naku, Aling Narcisa. Pasensya na po talaga kay Ma'am Cindy Napagod lang po siguro sa biyahe kaya ganyan. Sorry po talaga sa inasan niya. Ayos lang, Ineng. Sanay na ako sa mga bisitang pagod. Feeling ko palagi ring natutulog sa klase si Ma'am Cindy nung nag-aaral pa siya. Napakapilya mong bata ka. Secret lang po natin yun Oo siya. Ang kwarto mo ay doon na lang sa katabing pinto. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako sa baba. Salamat po. Sige po, ako na pong bahala rito sa sarili ko at sa mga gamit namin. Huminga ako ng malalim nang tuluyang makalabas ang matanda. Sinimulan kong buksan ang mga maleta ni Ma'am Cindy. Halos mabulag ako sa dami ng kinang sa loob nito. Inilabas ko ang mga mamahaling bags, ang mga branded na sapatos na kulay pula sa ilalim, at ang tumpok-tumpok na mamahaling damit na may mga tatakpa ng mga kilalang pangalan. Ang lahat ng ito ay bigay ni Sir Alfredo. Kahit nasa gitna kami ng probinsya at sa isang lumang mansyon, dinala pa rin ni Ma'am ang buong luho niya. Hinaplos ko ang isang silk na robe, isang piraso lang nito. Malamang ay katumbas na iyon ng ilang buwan kong sweldo. Talagang spoiled si Ma'am Cindy. At kahit sa ang sulok ng mundo siya mapadpad, gusto niya ay parang reyna pa rin siya.
Mabilis ko na lang tinapos ang pag-aayos ng mga gamit niya. Pagkatapos noon ay binitbit ko ang sarili kong backpack at pumunta na ako sa kwarto ko. Gaya ng sa kabila, sumalubong sa akin ang amoy ng pinatuyong kahoy at lumang bango. Mas maliit ito kumpara sa master's bedroom ni Ma'am Cindy. Pero para sa akin, napakalawak na nito. May sarili rin itong bintanang kapis at isang antigong kama na gawa sa yantok. Ibinaba ko ang gamit ko sa sahig at sinimulang ilabas ang ilang pirasong t-shirt at pantalon. Habang itinutupi ko ang huling pares ng maong, biglang bumigat ang mga talukap ng mga mata ko. Napahikab ako at naramdaman ko ang pagod ng mahabang biyahe. Hindi ko na naituloy ang pag-aayos. Bumagsak ako sa malambot na kutsyon at bago pa man ako makapagkumot, ay tuluyan na akong nakatulog. Nagising na lang ako sa marahang paggigyog sa balikat ko. Pagdilat ko ay mukha ni Aling Narcisa ang bumungad sa akin. Ineng, gising na. Ay nako, gabi na po pala. Oo, nakatulog ka. Hindi na kita ginising kanina at mukhang pagod ka. Si Ma'am Cindy po. Nasa baba na. Handa na ang hapunan, kaya bumangon ka na. Nagmamadali akong bumangon at nagayos ng sarili bago bumaba. Pagdating ko sa dining area, ay naabutan ko si Ma'am Cindy na halos kalahati na ang bawas sa plato. Kaagad niya akong pinaupo habang patuloy pa rin sa pagkain. Naupo ako sa tapat niya at nagsimula na rin kumain. Masarap ang luto ni Aling Narcisa, pero nahinto ang pagsubo ko na biglang lumapit ang matanda sa amin para magligpit ng petsyel. Ma'am Aya, pag akyat niyo sa kwarto, siguraduhin ninyong nakasara ng mahigpit ang mga bintana. Wag na wag ninyong iiwanang bukas ang mga iyon. Maliwanag. Bakit po, Aling Narcisa? May mga bali-balita rito sa amin. Tungkol sa mga aswang na gumagala kapag ganitong malalim na ang gabi. Aswang? Seryoso ka ba, Aling Narcisa? 1999 na? Magbabagong milenyo na nga, ilang buwan mula ngayon eh. Wala nang naniniwala sa mga aswang ngayon. Sa telebisyon at pelikula na lang sila uso. Wala namang mawawala kung magdodoble ingat pa rin tayo, ma'am. May punto po si Aling Narcisa. Ako man ay hindi rin naniniwala sa mga aswang. Pero alam po nating puno ng misteryo ang mga probinsya at baryo. Kaya mas mabuti pa rin kung mag-iingat tayo. Ay, nako, bahala kayo dyan kung gusto nyong takutin ang sarili nyo. Stress na nga ako sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon eh. Dadagdagan ko pa ba ang stress ko? Di na, no? Pagkatapos kumain ay humikab na naman si Ma'am Cindy at dire-diretsong umakyat sa itaas. Naiwan ako sa kusina kasama si Aling Narcisa. Nagpresenta akong maghugas ng plato, lalo na't alam kong may iba pa siyang kailangang gawin. Ayaw niya sana akong payagan pero nagpumilit ako. Wala na rin naman kasi akong iba pang gagawin. Isa pa, hindi naman ako naroon bilang bisita, kundi bilang isang katulong. Mabuti na lang at pumayag rin siya sa huli. Habang nagbabanlaw ako ng mga hinugasan kong plato, ay napako ang tingin ko sa bintanang nasa harap ng lababo. Sa kabila ng dilim, may naaninag akong malawak na tubig na tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Isang malaking lawa. Napahinto ako sa pagkuskus, nakatitig lang, sa kalmado pero nakakatakot na tubig. Wala nang pumupunta sa lawang yan. Pinababayaan na yan ng mga tao rito. Ay, bakit po? Sayang naman, ang ganda pa namang tingnan. May babaeng nalunod dyan doon. Ha? Sabi ng mga matatanda, aswang daw ang babaeng yon. Kaya hanggang ngayon, naniniwala sila na kung minsan, umaahon daw ang aswang na yon para humanap ng susunod niyang biktima. Po? Pero wag kang matakot, Eneng. Kwentong barbero lang yon. Totoong may nagpakamatay dyan, pero tao yon, hindi aswang. At imposibleng bumangon ng isang taong matagal nang wala. Ay, sabagay. Pero nakakatakot pa rin pong kwento nyo. Ako na ang nagkwento sa'yo bago mo pa marinig sa iba. Alam mo na, maraming mga tsismosa sa paligid.
Pero ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na walang katotohanan ang kwentong yan. Nasa likod lang mismo ng mansyong ito ang lawa. At kahit kailan, wala naman akong napapansing kakaiba dito. Baka po nadadala lang ng takot ang mga tao. Kaya kung ano-ano na lang ang pinaniniwalaan. Ganon na nga. O sige, tapusin mo na yan at umakyat ka na para makapagpahinga. Tumango ako. Pero habang tinatapos ko ang pagbabanlaw ay hindi ko maiwasang sulyapan ulit ang lawa. Parang may nagmamasid sa akin mula sa gitna ng tubig. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Mabilis akong umakyat ng kwarto pagkatapos kong naghugas. Kagad kong nilapitan ang bintanang kapis. Halos mayayanig ang buong dingding sa lakas ng pagkakakandado ko rito. Kahit sarado na ito ay parang nararamdaman ko pa rin ang malamig na titig mula sa lawa na nasa likuran ng mansyon. Humiga ako at binalot ang sarili ko ng kumot hanggang leeg. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mukha ni Aling Narcisa habang nagkukwento tungkol sa aswang na umaahon sa tubig. Kinikilabutan ako sa tuwing naaalala ko ang sinabi niyang nangunguha ito ng biktima. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko at nanalangin na sana ay mabilis na sumikat ang araw. Sa gitna ng takot at pagod ay unti-unti akong nilamon ng kadiliman. Nang gabing yon ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Nasa pangpang ako ng lawa. Madilim ang paligid at tanging ang maputlang liwanag ng buwan ang tumatama sa tubig. Nakita ko si Ma'am Cindy. Suot ang kanyang mamahaling silk na robe at dahan-dahang lumulusong sa madilim na tubig. Sumigaw ako at tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa umabot na sa balikat niya ang tubig. Parang wala siya sa sarili. Blanko ang mga mata at nakapako lang ang tingin sa gitna ng lawa. Sa isang iglap ay tuluyan siyang lumubog. Wala man lang tilamsik. Tumigil ang mundo ko. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay may lumitaw mula sa kailaliman. Hindi na ito ang Ma'am Cindy na kilala ko. Nakalutang siya sa ere. Walang malay at basang-basa. Parang hinihila ang katawan niya ng isang nakikitang puwersa pa itaas. Napabalikos ako ng bangon. Hingal na hingal ako at malapot ang pawis sa noo ko. Dito ko napagtanto na panaginip lang pala yon. Isang masamang panaginip. Pero nang tumingin ako sa tapat ng kama, napatigil ang paghinga ko. Bukas ang bintana. Ang mga kortina ay malakas na humahampas dahil sa hangin. At sa sahig namin, mula sa bintana hanggang sa paanan ng kama ko, ay may mga basang yapak ng paa. Sariwa pa ang mga ito. Para bang may kakaahon lang mula sa tubig at pumasok dito. Hindi na ako nag-isip. Tumalon ako mula sa kama at pabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Ma'am Cindy? Carla, yung pintana ko biglang bumukas. May mga basang lipak sa sahig ko, Carla. May pumasok sa kwarto ko. Ganon din po sa kwarto ko eh. Diyos ko, may nakapasok bang magnanakaw dito sa mansyon? Magnanakaw kaya talagang nakapasok o baka iba? Anong ibig mong sabihin? Naghawakan kaming dalawa sa braso. Parehong nakatingin sa dulo ng madilim na pasilyo. Walang nagsalita sa amin. Pero alam kong isang bagay lang ang nasa isip namin noon. Posibleng may nakapasok na aswang sa mansyon. At hindi ko rin maiwasang maalaala ang ikinuwento ni Aling Narcisa sa akin. Kung totoong may aswang na nakatira sa kailaliman ng lawa na umaahon para maghanap ng biktima, hindi kaya ito ang may-ari ng mga basang yapak sa sahig? Kung ganoon, maaaring nasa loob ng mansyon ang aswang. Halika ma'am, punta natin si Aling Narcisa. Akala ko ba safe ang mansyong to? Bakit dito ako pinadala ni Alfredo? Punta na lang po muna natin si Aling Narcisa. Sigurado akong may paliwanag naman ang lahat ng ito. O sige, halika na. Bilisan natin. May problema ba? Nalaglag ang pangako nang makita ang lalaking nasa harap namin. Matangkad siya at matipuno ang pangangatawan, na mas lalong nakita ko sa ilalim ng suot niyang puting sando.
Medyo magulo ang buhok niya at kulay kape naman ang balat niyang tila hinubog ng araw. Matangos ang ilong niya at parang nangungusap ang mga mata. Nawala bigla ang kaba ko at napalitan ito ng matinding pagkamangha. Napatingin naman ako kay Ma'am Cindy at napansin ko na kagaya ko'y mukhang nahumaling rin siya sa binatang kaharap namin. Sino ka? Magandang gabi. Ako si... Nako, pasensya na kayo kung nagulat kayo. Eto ang apo ko, si Carding. Galing siya sa bayan kanina dahil may mga inasikaso siya. Ngayon lang siya nakabalik kaya hindi ko siya naipakilala sa inyo. Carding, sila ang mga bisita natin. Si Ma'am Cindy at Carla. Ikinagagalo ko kayong makilala. Pero anong nangyari sa inyo? Ba't parang namumutla kayo nung naabutan ko kayo? Papunta sana kami sa kwarto niyo, Aling Narcisa, para sabihin kung anong nakita namin. Bakit? Ano yun? Nakita ko si Ma'am Cindy na biglang nag-ayos ng kanyang gulugulong buhok at inayos ang pagkaka-overlap ng kanyang silk robe. Para siyang modelo kung umanggulo sa harap ni Carding. Lihim akong napairap sa ginawa niya. Nasa isang nakakatakot na sitwasyon na nga kami pero nagagawa pa rin niyang lumandi. Hindi ko na lang siya gaanong pinagtuunan ng pansin at ipinaliwanag ko na lang kay Aling Narcisa ang nangyari. Basang yapak? Opo. Tsaka bukas rin pang bintana ng mga kwarto namin. Sigurado ba kayong isinara nyo ito bago kayo natulog? Sigurado po. Sinunod namin ang sinabi niyo. Kung ganon, mukhang namaligno kayo. Ha? Maligno? Oo, may kung anong elemento ang gustong maglaro sa inyo. Carding, kuhanin mo ang insinso at ang langis sa kusina. Opo la. Nagsimula ang ritual ni Aling Narcisa. Naglatag siya ng banig sa gitna ng pasilyo. Nagpausok rin siya ng mga tuyong dahon ng kamantigi at suha na nakalagay sa isang maliit na palayok. May mabigat at kakaibang amoy ang usok na nilikha nito. Parang amoy ng lupa at lumang simbahan. Habang bumubulong siya ng mga orasyon, ay inikot niya ang palayok sa paligid naming dalawa ni Ma'am Cindy. Kinuha ni Aling Narcisa ang isang maliit na bote ng langis na may ugat-ugat sa loob. Pinahiran niya ang mga noo at talampakan namin habang mabilis na bumubulong. Habang nangyayari ito ay nakita ko si Ma'am Cindy na panay pa rin ang sulyap kay Carding. Para bang naghahanap ng atensyon habang ang lalaki ay tahimik lang na nakasandal sa pader. Huwag na kayong mag-alala. Napalayas na ang masamang enerhiya. Wala na po ba dito sa loob ng mansyon yung engkanto? Wala na. Naitaboy ko na. Hindi ko nararamdaman ang mabigat nitong presensya. Madalas po bang may pumapasok na engkanto dito? Hindi. Ngayon lang ito nangyari. Matagal na panahon na rin kasi mula nung may mga dayong bumisita rito. At alam nyo naman ang mga maligno at engkanto. Mahilig sila sa mga dayo. Ay, kinikilabutan po ako. Wala kayong dapat na ikatakot. Isang magaling na albularyo si Lola Narcisa. Hindi niya kayo pababayaan. Tama ang sinabi ng apo ko. Ligtas kayo rito. Ako ang bahala sa inyo. Salamat po. Dahil sa takot ay pinilit ako ni Ma'am Cindy na sa kwarto niya matulog. Pumayag kaagad ako. Dahil ako man ay natatakot ring matulog ng mag-isa sa kwarto ko pagkatapos ng nangyari kanina. Naglatag ako ng manipis na foam sa sahig sa tabi ng kama niya. Siya naman ay nakaupo sa harap ng salamin. Dahang-dahang nagsusuklay habang may ngiti sa labi. Carla, nakita mo ba yung abs ni Carding? Ha? Paano ko naman makikita ang abs niya? May damit naman siya, ma'am. Bakat na bakat kaya? Hindi mo talaga napansin? My God! Hindi ko akalain na may ganong kagwapong lalaki sa liblib na lugar na to. Parang gusto ko na atang tumira dito forever. Ay, ma'am naman itigil niyo nga yan. Kagagaling lang natin sa takot, kalandian agad ang iniisip niyo. Tsaka isipin niyo si Sir Alfredo. Baka nakakalimutan niyo. Siyang nagbabayad ng lahat ng luho niyo. Ang epal mo rin, no? Pakialamera ka talaga.
Inggit ka lang kasi hindi ka pinansin ni Carding. Ako, isang tingin ko lang. Tiklop na yon. Inggit? Ma'am, sa ganda kong to. At saka paalala lang secret girlfriend ka lang ni Sir Alfredo. Kapag nalaman niyang may pinapantasya kang iba rito, baka sa kalsada ka pulutin. Busit ka talaga. Matulog ka na nga. Napaka-killjoy mo. Nagpatuloy pa ang asaran namin hanggang sa dinalaw na kami ng antok. Pero nagising ako ng 3:00 ng madaling araw. May kung anong kakaibang lamig ang pumasok sa kwarto. Pagtingin ko sa kama, nagulat ako nang makitang bakante na ito. Wala si Ma'am Cindy. Kinabahan ako agad. Tumakbo ako palabas at sinuyod ang buong mansyon. Wala siya sa kusina. Wala rin sa sala. Kaya naman dahil sa matinding pag-aalala, ay mabilis akong tumakbo sa kwarto ni Aling Narcisa at Carding. Mabilis naman silang nagising at sabay kaming lumabas ng bahay hanggang sa nakarating kami sa lawa. Doon ay nakita namin si Ma'am Cindy. Suot ang kanyang manipis na nightgown at dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa tubig. Namilog ang mga mata ko nang mapansing nasa bewang niya na ang tubig. Diyos ko, Ma'am Cindy, bumalik ka dito! Ma'am Cindy, delikado dyan! Ba't parang hindi niya tayo naririnig? Wala siya sa sarili niya. Kailangan natin siyang pigilan. Baka may masamang mangyari sa kanya, baka malunod siya. Ako na ang bahala. Kaagad na kumilo si Carding at mabuti na lang ay nahabol niya si Ma'am Cindy bago pa ito tuluyang lumubog sa lawa. Binuhat ito ni Carding pabalik sa pampang. Nakadilat ang mga mata ni Ma'am Cindy pero blanko ang kanyang ekspresyon at parang walang nakikita. Pagkaahon na pagkaahon niya ay bigla siyang nawalan ng malay sa mga bisig ni Carding. Binuhat siya ni Carding hanggang sa kwarto nito. Inihiga siya ng maayos habang si Aling Narcisa ay mabilis na kumuha ng isang garapon ng herbal na langis. Ano pong nangyari sa kanya? Tinatawag siya ng tubig. Mukhang mabigat ang kapit ng maligno sa kanya. Ano? May kumakapit na maligno sa kanya? Oo, nararamdaman ko ito ngayon sa katawan niya. Ay, Diyos ko. Hindi kaya ako naman ang isusunod ng engkanto o maligno na yon. Huwag kang mag-alala, Carla. Hindi yan mangyayari. Sa pagkakataong ito ay mas matapang ang amoy ng langis. Amoy luyang dilaw at kung anong mapait na dahon. Marahang hinilot ng matanda ang mga ugat ni Ma'am Cindy hanggang sa bumalik ang normal na kulay ng balat nito. Pinagtulungan namin na punasan ang kanyang katawan, pagkatapos ay binihisan namin siya. Hayaan niyo muna siyang magpahinga. Napagod ang katawan niya sa pakikipaglaban. Magigising din siya bukas ng umaga. Okay na po ba talaga siya? Oo, ligtas na siya. Sa ngayon, Po? kailangan nating mag-ingat. Malakas ang kutob ko na hindi pa tapos ang lawa sa kanya. Iniwan na kami ni Aling Narcisa para magpahinga. Tahimik ang buong kwarto. Tanging ang malalim na paghinga lang ni Ma'am Cindy ang naririnig ko. Nakaupo ako sa tabi ng kama, puyat at balisa. Maya-maya, narinig ko ang marahang yabag sa pinto. Si Carding, may dalang-dalawang tasa na umuusok pa sa bango. Heto, uminom ka muna. Mukhang kailangan mo yan para manatiling gising. Salamat. Sasamahan na kita sa pagbabantay kay Ma'am Cindy para naman may kausap ka at hindi makaramdam ng antok. Carding, ano ba talagang nangyayari? Bakit nagkaganon si Ma'am? Parang siyang hinihila ng kung ano sa lawa. Totoo ba talagang na maligno siya? Sabi ni Lola, may mga elemento raw na naghahanap ng kalaro. O kaya naman na maipapalit. Ang sabi ng mga matatanda rito, ang lawa ay parang salamin. Kung anong nakatago sa kalooban mo, yun ang gagamitin nila para akitin ka. Kapag malungkot ka o may hinahanap ang puso mo, madali silang makakapasok. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng ibang mga tao dito na may aswang talaga sa lawa na umaahon para manguha ng biktima? Aswang? Hindi ako naniniwala sa ganun. Pero naniniwala ako na ang kalikasan ay may sariling buhay.
May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, Carla. Mas mabuting rumespeto kaysa magsisi sa uli. Alam mo, dati-dati hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyang bagay eh. Pero pagkatapos ng nasaksihan ko kanina, na-realize ko baka may katotohanan nga ang mga bagay na to. Nag-usap pa kami tungkol sa kung ano-ano sa loob ng isang oras. Hanggang sa tuluyan na akong hinila ng antok. Nang magising ako kinaumagahan ay wala na si Carding sa tabi ko. Sumikat na ang araw at nagising na si Ma'am Cindy na parang walang nangyari. Umupo ako sa gilid ng kama at ikinuwento ang bawat detalye ng paglusong niya sa lawa kagabi. Pero imbis na matakot, lumaki pa ang mga mata niya sa tuwa. Teka, ano ka mo? Binuhat ako ni Carding? Parang bridal style? Oh my God, Carla! Sayang naman natulog ako. Sana pala nagising ako habang nasa braso niya ako. Ma'am, muntik na kayong malunod, muntik na kayong mamatay tapos kilig pa rin ang iniisip nyo. Hindi naman sa ganun. Alam mo ikaw, lumalabas na naman ang pagiging KJ mo. Isipin nyo si Sir Alfredo, mahal na mahal ka niya. Binibigay nga niyang lahat ng luho nyo tapos lalandi kayo sa iba. Hoy Carla, wag mo akong sinusemonan na para bang perpekto ka. At lalong wag kang magsusumbong kay Alfredo kung ayaw mong makatikim ng sabunit sa akin. Buhay ko to, okay? Tinalikuran niya ako at nagsimulang mag-makeup. Napabuntong hininga na lang ako. Kahit gaano siya kataray, hindi ko maalis sa isip ko ang itsura niya kagabi. Yung blankong titig na parang wala ng kaluluwa. Nag-aalala ako na baka hindi pa tapos ang lawa sa kanya. Tumayo ako at nagpunta sa kwarto ko para maligo. Mas mabuti siguro kung hindi muna kami mag-uusap at mas lalo lang ako maiinis sa kanya. Hindi ako makapaniwala na mas inuuna niya pang atupagin ang kalandian niya kesa sa sarili niyang kapakanan. Kinahapunan ay hinanap ko si Ma'am Cindy sa buong mansyon pero tanging si Aling Narcisa lang ang naabutan ko na naghihiwa ng mga karne. Nakita niyo po ba si Ma'am Cindy? Sumama kay Carding sa bayan. Gusto raw magpasama at mamasyal. Mamimili rin daw ng mga kung ano-anong gamit. Ganun po ba? Kanina pa po sila? Oo, kanina pa yon. Siguro'y maya-maya lang ay makakauwi na yon. Sige po. Napailing ako. Alam na alam ko ang diskarte ni Ma'am. Gusto lang niyang masolo si Carding. Tinulungan ko na lang si Aling Narcisa sa pagluluto para mawala ang inis ko. Napakabait po palang apo ni Carding, no? Oo. Siya na lang ang kasama ko rito simula nung maaksidente ang mga magulang niya. Bata pa siya nun. Ulila na pala siya sa mga magulang. Oo, pero nagsumikap ako at pinalaki ko siyang marangal. Halata nga po eh. Maraming nagkakagusto sa kanya, lalo na sa bayan. Pero alam mo ba, hanggang ngayon, wala pa ring nobya yan. Masyadong mapili o baka hinihintay lang ang tamang tao. Hindi ko mapigilang mapangiti sa narinig ko pero naputol ang usapan namin nang marinig namin ang ingay ng tricycle sa labas. Pumasok si Ma'am Cindy na ang daming bitbit na paper bags at nakaangkla pa ang braso niya sa braso ni Carding. Parang tuko kung makakapit. Carla, tingnan mo mga to, oh. Ang dami naming nabili. Napagod ako sa paglalakad kaya heto, kailangan mag-alalay ni Carding. Nag-shopping pala kayo. Shopping na bang tawag dito? Parang hindi pa eh. Sa dami ng pinamili nyo, hindi pa ba shopping ang tawag dyan? Naku, maliit lang naman ang nagastos ko. In fairness murang-mura lang pala mga paninda sa bayan. Napatingin ako kay Carding. Baka sa mukha niya ang pagod pero na magtama ang mga mata namin ay bigla siyang ngumiti sa akin. Eto, Carla. May binili rin akong tinapay para sa'yo. Talaga? Para sa akin to? Oo, Nakakahiya naman, nag-abala ka pa. Salamat ah. walang anuman.
Nakita akong nanigas si Ma'am Cindy sa tabi niya. Nawala ang ngiti nito at biglang bumitaw sa braso ni Carding. Inirapan niya ako. Pero binaliwala ko na lang. Hindi ko siya hahayaang sirain ang nararamdaman kong saya. Pero alam kong hindi siya papayag na basta-basta na lang matalo. Kaya kinagabihan hindi na ako nagtaka nang ipatawag niya ako sa kwarto niya. Pagpasok ko ay naabutan ko siyang nakaupo sa harap ng salamin. Suot ang isang mamahaling nightgown na kulay itim. Panay ang haplos niya sa kanyang buhok pero halatang balisa siya. Carla, halika dito. Suklayin mo nga ang buhok ko. Masyadong magulo. Parang yung mukha mo pag nakikita mo kami ni Carding. Ma'am, kung ang balak niyo lang ay asarin ako, sana pinatulog niyo na lang ako ng maaga. Hindi ko gustong tono ng pananalita mo ah. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Dahil ako ang dinala ni Carding sa bayan kanina. Bakit naman ako magsiselos? Gayong alam kong ikaw naman ang nagyaya kay Carding na pumunta sa bayan. At saka ma'am, paalala ko lang ulit. Si Sir Alfredo. Alfredo. Sawang-sawa na ako sa pangalang yan. At sawang-sawa na rin ako sa pakikialam mo. Sino ka ba? Katulong ko lang dito. Isang hamak na utusan na binabayaran para bitbitin ang mga bag ko at linisin ang kalat ko. Ay, ma'am, nag-aalala lang. Nag-aalala? O baka naman nang buburaot ka lang kasi alam mong wala kang pag-asa kay Carding. Tingnan mo nga sarili mo, Carla. Amoy bawang ka at sabong panlaba. Sa tingin mo, papatol sa'yo ang isang gaya ni Carding kung nandito ako? Para ka lang isang anino, Carla. Isang aninong sumusunod sa akin dahil wala kang sariling buhay. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Parang sampal ang bawat salita niya sa paulit-ulit na dumadapo sa pisngi ko. Hindi na ako nakasagot. Binitawan ko ang brush sa mesa. Tumalikod ako at mabilis na bumalik ng kwarto habang naririnig ko pa ang mapang-asar niyang tawa. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Lumabas ako ng mansyon. Hindi alintana ang dilim at ang lamig ng hangin. Kailangan kong makahinga. Naglakad ako palayo sa mansyon hanggang sa marating ko ang isang malaking puno ng balete na hindi kalayuan sa pangpang ng lawa. Naupo ako sa isang ugat nito at niyakap ang mga tuhod ko. Pero biglang tumahimik ang paligid. Biglang naglaho ang ingay ng mga kuliglig at may narinig akong kaluskos sa itaas ng puno. Kinabahan ako at dahang-dahang tumayo. Ilang saglit lang ang lumipas at isang mahaba at matinis na huni ang pumunit sa katahimikan. Aswang. Nakita kong bumaba mula sa madidilim na sanga ng puno ang isang nilalang. Sigurado akong hindi ito tao. Payat at mahaba ang pangangatawan nito. Kulay abo at tuyo naman ang balat nito. Ang mga kuko nito ay parang mga kutsilyong kumikislap sa dilim, pero ang pinaka nakakatakot ay ang mukha nito na walang ilong at ang bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Parang nagliliyabre ng kulay pulang mga mata nito. Bumagsak ang aswang sa harap ko at parang yumanig ang lupa dahil sa bigat nito. Nanigas ako sa takot. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Mabilis itong sumugod sa akin. Nadapa ako sa buhanginan habang sinusubukang umiwas. Naramdaman ko ang hapdi sa braso ko nang masagi ako ng kuko nito. Handa na itong tumalon para sa huling pagsugod nang biglang may sumigaw mula sa likuran ko. Layon mo siya! Carding, tulungan mo ako! Carla, huminahon ka. Ililigtas kita. Isang matalim na tunog ng bakal ang narinig ko. Lumipad ang isang bolong pilak at tumama sa balikat ng aswang. Umalingaw-ngaw ang isang nakakangilong hiyaw sa buong paligid. Nakita ko si Carding na hawak ang isang mahabang itak na may mga nakaukit na orasyon sa talim. Mabilis siyang tumakbo patungo sa aking direksyon. Puno ng determinasyon ang mga mata niya. Hindi siya natakot at para bang handa siyang makipagpatayan sa halimaw na nasa harap namin. Carding! Mag-ingat ka! Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya kong labanan ang halimaw na ito. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Huwag niyong pababayaan si Carding. Carla, tumakbo ka na sa loob. Huwag kang lilingon. Muling sumugod ang aswang kay Carding pero mabilis itong iniwasan ng binata. Sa bawat pag-unday niya ng itak ay may lumalabas na tila kislap ng liwanag. Tinamaan niya ang binti ng halimaw, dahilan para muli itong humiyaw
at mabilis na lumipad pa itaas patungo sa madidilim na puno. Hingal na lumapit sa akin si Carding. Agad niyang hinawakan ang mga balikat ko at sinuri ang sugat sa aking braso. Ayos ka lang ba? Bakit ka lumabas ng mag-isa? Salamat. Salamat, Carding. Akala ko katapusan ko na. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo, Carla. Akala ko hindi ka naniniwala sa mga aswang. Hindi nga. Pero nakahanda pa rin ang armas ko at ang kakayahan ko sa pakikipaglaban. Sakaling kakailanganin. At ngayong gabi, napatunayan nating pareho na totoong may aswang. Tama ka. Hindi ako makapaniwalang may nakaharap nga tayong aswang. Totoo pala talaga mga halimaw na yan. Halika na. Bumalik na tayo sa loob. Delikado rito. Kinabukasan, nag-aayos ako ng gamit sa sala nang bigla akong nilapitan ni Ma'am Cindy. Nakakrus ang mga braso niya at tinaasan ako ng kilay. Hindi ko alam kung bakit parang buwisit na naman siya sa akin, pero hindi ko na lang ito masyadong dinibdib. Dahil sa totoo lang, mas nakatuon pa rin ang isip ko sa nakakatakot na pangyayari kagabi. Carla, umamin ka nga. Yung aswang-aswang kagabi, totoo ba talaga yon? O baka naman nag-iskandalo ka lang para magpa-hero si Carding sa'yo? Ano? Bakit ko naman yun gagawin, ma'am? Aminin mo, gusto mo lang mapansin ka niya, no? Ma'am, muntik na akong mamatay. Hindi ko kailangan magdrama para lang sa atensyon. Hindi pa ako ganun kadesperada gaya ng iniisip nyo. Hindi mo ako maluloko. Nandun si Carding, nakita niya mismo ang aswang. At siyang nakipaglaban dito. Alam niyang hindi ko gawa-gawa ang manangyari kagabi, kahit itanong mo pa sa kanya. Whatever. Bumuntong hininga ako at tinalikuran ko siya bago pa lumabas ang mga salitang pagsisisihan ko. Bitbit ang wallet ko ay lumabas ako ng gate para mag-abang ng tricycle. Pupunta ako ng bayan dahil kailangan ko magpadala ng pera sa pamilya ko. Pero bago pa may dumaan na sasakyan, ay nakita ko na si Carding. Sakay ng isang kulay asul na motor na huminto sa harapan ko. Oh, Carla, saan ka pupunta? Sa bayan, magpapadala lang ako ng pera sa pamilya ko. Napakabait mo talaga. Salamat. Buti na lang pala't naabutan kita. Sira tong motor ko kahapon kaya hindi namin nagamit ni Ma'am Cindy. Pero kinuha ko na sa talyer kanina. Maayos na. Kaya ihatin na kita. O kung gusto mo, pwede kitang samahan sa bayan. Naku, baka magalit si Ma'am Cindy. Alam mo naman yon, baka maging issue na naman. Huwag mo na siyang isipin. Ako ang nagyaya. Sige na, angkas na. Mas mabilis tayo rito kaysa mag-antay ka pa ng tricycle dyan. Sa huli ay nakumbinsi niya kung umangkas sa motor niya. Aaminin kong natuwa ako at nakaramdam ng kilig ng mga oras na yon. Pero may bahagi rin talaga sa isip ko ang nag-aalala na baka lalong magalit si Ma'am Cindy sa akin. Pero bahala na siya. Wala naman akong ginagawang masama. Ano naman ngayon kung may gusto ako kay Carding? Pareho naman kaming single. Si Ma'am Cindy ang mas dapat na mag-alala at mahiya sa ginagawa niya. Binabakuran niya si Carding na para bang wala siyang karelasyon. Pagkatapos kong makapagpadala ng pera ay nagaya na si Carding na libutin raw namin ang bayan. Pumayag ako. Masarap ang simoy ng hangin habang kumakain kami ng fishball sa gilid ng plaza at umiinom ng soft drinks na nasa plastic. Sinamahan niya rin akong mamili ng mga bagong damit sa isang maliit na tindahang nadaanan namin. Saglit kong nakalimutan ang bigat ng oras sa mansyon nang dahil sa kanya. At bago pa kami tuluyang umuwi, nakita ko ang lumang simbahan sa dulo ng kalsada. Carding, pwede bang magsimba muna tayo saglit? Sige, pasok ka na. Dito na lang ako sa labas. Hihintayin kita. Bakit? Hindi ka ba katoliko? Hindi eh. Wala akong reliyon, Carla. Naniniwala ako sa Diyos at naniniwala ako na kailangan gumawa ng mabuti sa kapwa. Pero hindi ko nararamdaman na kailangan kong pumasok sa loob ng kahit anong gusali para gawin yun. Ganun ba? Sa bagay, may punto ka rin naman dyan. Pero nirerespeto ko ang paniniwala ng bawat isa. Kaya sige na, magsimba ka na. Hihintayin kita dito sa labas. Tumango ako dahil nirespeto ko ang sagot niya. Pumasok ako sa loob habang siya naman ay natili sa tabi ng kanyang motor
at tahimik na nakatingin sa langit. Pagkapasok sa simbahan ay lumuhod ako sa harap ng altar at nagdasal. Hindi ako masyadong nagtagal doon dahil nahihiya ako na may naghihintay sa akin. Kaya naman pagkalipas lang ng 10 minuto ay tumayo na ako at lumabas. Tahimik lang kami sa biyahe namin pauwi. Pagdating namin sa harap ng mansyon, kakababa ko pa lang sa motor nang makita kong padabog na lumabas ng pinto si Ma'am Cindy. Bakas ang pamumula ng mukha niya sa galit. Ang kapal na mukha mong babae ka? Malandi ka talaga? Sinasabi ko na nga ba magagalit siya. Ma'am Cindy, huminahon po kayo. Huwag kang makisali dito, Carding. At issue namin to ng katulong ko. Ma'am, pwede ba wag na natin gawing isyong bagay na to? At bakit hindi to gagawing issue, ha? Pinupuna mo ko dahil sa tingin mo'y nilalandi ko si Carding. Pero heto ka. At mukhang nilalandi mo rin siya. Ginawa mo pa yata siyang boyfriend mo. Ma'am, hindi ko siya boyfriend. At hindi kami naglandian. Nagpasama lang ako. Hindi na siya nakinig sa paliwanag ko. Bigla niya akong dinaluhong at sinabunutan. Napasigaw ako sa sakit habang pilit niyang hinihila ang buhok ko. Gusto kong lumaban at ipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi ko ginawa dahil may natitira pa akong respeto para sa kanya. Pero konti na lang at mauubos na ang pasensya ko. Ma'am Cindy, tama na. Bitawan mo si Carla. Diyos ko, anong kaguluhan ito? Ma'am Cindy, anong bakit iwan niyo ako? Hindi! Kakalbuhan kitang babae ka! Ito ang dapat sa'yo! Ay, Ma'am Cindy, tama na yan! Ayaw paawat ni Ma'am Cindy para siyang mabagsik na hayop na ayaw papigil sa kanyang galit. Hanggang sa bigla siyang napatigil. Binitawan niya ang buhok ko at napahawak sa kanyang ulo. Nalaki ang mga mata niya at parang may hinahanap sa paligid. Naririnig niyo ba yun? Ang alin? Ang lakas ng bulong. Manahimik kayo. Ma'am, wala naman kaming naririnig. Ano pong sinasabi niyo? Hindi. Tinatawag niya ako. Sino pong tumatawag sa inyo? Doon sa tubig. Ano? Bigla siyang tumakbo ng napakabilis patungo sa likod ng mansyon. Nagkatinginan kami ni Carding at Aling Narcisa bago kami mabilis na humabol. Naabutan namin siya sa pampang ng lawa. Dahan-dahang lumulusong. Blanko ang mga mata niyang nakapako sa gitna ng tubig. Ma'am, lumayo po kayo dyan sa lawa! Kailangan kong pumunta. Hinihintay niya ako. Masyadong mapanganib dyan. Huwag po kayong lulusong sa lawa, ma'am. Makinig po kayo sa amin. Pakiusap po. Walang masamang mangyayari sa akin. Tinatawag lang ako ng lawa. Kung saan ako magiging tunay na masaya. Mabilis ang niyakap ni Carding mula sa likod para pigilan ang paglusong niya. Nagpupumiglas siya. Malakas ang kanyang puwersa na parang hindi normal na tao. Kaagad namang lumapit sa kanya si Aling Narcisa. Hinawakan ng noo ni Ma'am Cindy at mabilis na bumulong ng isang orasyon. Tumagal ito ng halos 1 minuto hanggang sa tila naputol ang kuryente sa katawan ni Ma'am Cindy. Bigla siyang lumaylay at nawala ng malay sa mga bisig ni Carding. Napatingin naman ako sa misteryosong lawa. Iniisip kung totoo ba ang sinasabi ni Ma'am Cindy. Ano nga kaya ang meron sa lawang ito? Hindi kaya totoo ang sinasabi ng mga tao na may aswang sa kailaliman ng lawa na naghahanap ng mga biktima. Binantayan ko si Ma'am Cindy sa kwarto niya habang natutulog siya. Inabot na kami ng dilim pero hindi pa rin siya nagigising. Nakaupo ako sa gilid ng kama ni Ma'am Cindy. Pinagmamasdan ko ang bawat hininga niya. Mabigat ito at parang may nakadagaan sa dibdib niya. Tuyong-tuyo ang labi niya kapag pinunasan ka ito ng basang bimpo. Halos maghahating gabi na pero hindi pa rin siya nagmumulat ng mata. Carla, kumain ka muna. Kanina ka pa rito eh. Salamat, Carding. Pero wala pa akong gani eh. Natatakot ako. Bakit ayaw pa rin niyang magising? Hindi kayo kailangan na natin siyang dalhin sa ospital? Magigising din siya. Matatag si Ma'am Cindy. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Nag-aalala lang ako na baka habang tumatagal na hindi siya natitingnan ng doktor,
Baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon niya. Hindi siya kailangang tingnan ng doktor. Dahil hindi rin naman magagawang ipaliwanag ito ng siyensya. Magtiwala ka lang sa orasyon ni Lola. Kahit kailan na hindi pa ito pumalya. Sana nga magising na si Ma'am Cindy. Sige na, kumain ka na. Ubusin mo yan para may lakas ka. Kakain na sana ako nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Ma'am Cindy. Napabalikwas siya ng bangon pero hindi siya tumingin sa amin. Diretso lang ang tingin niya sa pintuan. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Kinalibutan ako pero mabilis akong tumayo at dinaluhan siya. Walang kibo si Ma'am Cindy. Tumayo siya agad. Mabilis ang bawat hakbang niya papunta sa pinto. Haharangan ko sana siya. Hahawakan ko dapat ang braso niya para pigilan siya pero tinulak niya ako. Ma'am, saan kayo pupunta? Gabi na po. Alis, huwag niyo akong pipigilan. Ma'am Cindy, uminahon kayo. Huwag niyo akong pakialaman. Ma'am, please. Sa kabila ng nakita kong galit sa mukha niya ay muli ko siyang tinangkang hawakan. Tumalsik lang ako sa sahig nang itulak niya ako palayo. Tumama ang siko ko sa kanto ng cabinet at napangiwi ako sa sakit. Mabilis naman akong tinulungan ni Carding na makatayo habang hinaharangan niya ang pinto. Diyos ko, ang lakas niya. Paano siya nagkaroon ng ganitong klaseng lakas? Hindi ko rin alam. Tinatawag niya ako. Ang lawa. Kailangan kong pumunta sa lawa. Naririnig ko siya. Wala pong tumatawag sa inyo. Guni-gunin niyo lang yan. Ma'am Cindy! Aling Narcisa, tulungan niyo po kami. Nawawala na naman po sa sarili si Ma'am Cindy. Mabilis siyang lumapit kay Ma'am Cindy at itinikit ang kanyang palad sa noo nito. Muli siyang sumambit ng isang orasyon na hindi ko maintindihan. Mas matagal ang orasyon sa pagkakataong ito. Halos hindi ko na napansin ang pagtakbo ng oras. Basta napansin ko na lang na unti-unting nanghina ang katawan ni Ma'am Cindy. Tumigil siya sa pagpupumiglas. Inalalaya namin siya umupo sa kama. Pero kahit nakadilat ang mga mata niya, ay tila wala na siyang buhay. Tulala lang siya sa kawalan. Walang kibo at parang naging bato na. Kinabukasan ay maaga kaming pumunta ni Carding sa bayan. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nakakausap si Sir Alfredo. Kailangan niyang malaman ang nangyayari kay Ma'am Cindy. May nakita akong telephone booth. Mabilis akong pumasok doon at tumawag sa opisina niya. Hello? Sir Alfredo? Si Carla po ito. Oh, Carla. Napatawag ka. May problema ba? Sir, kailangan niyo pong sumunod dito sa mansyon. Si Ma'am Cindy po, hindi magandang lagay niya. Anong nangyari kay Cindy? Kagabi po, nagtangka siyang tumakbo sa lawa. Tulala siya ngayon, hindi kumakain. At hindi rin nagsasalita. Ano? Paano to nangyari sa kanya? Bakit bigla-bigla? Hindi ko rin po alam. Gusto ko sana siyang dalhin sa ospital pero ang sabi nila, kaya na raw po ito ng orasyon ni Aling Narcisa. Sir, naguguluhan po ako kung ang dapat kong gawin. May tiwala naman ako kay Aling Narcisa. Mapagkakatiwalaan natin siya. Sir, please po, sumunod na kayo dito. Natatakot na po ako. Sige. May mga ayusin lang ako dito at susunod na ako agad. Bantayan niyo siyang maigi, Carla. Opo. Pagbalik namin sa mansyon ay dumiretso ako sa kwarto. Nadatnan ko si Ma'am Cindy na nakaupo sa tapat ng malaking bintana. Nakatanaw lang siya sa malayo na parang may hinihintay na kung sino. Nilapitan ko siya habang dala ang isang mainit na sopas. Ma'am, eto po, kumain muna kayo. Kahit isang kutsara lang po, para malamnan ng tiyan nyo. Carla, naririnig mo ba? Binubulungan ako ng lawa. Ma'am, huwag nyo na lang kong pansinin yan. Tinawagan ko po si Sir Alfredo para ipalam sa kanyang nangyayari sa inyo. Parating na po siya. Sinasabi ng lawa na may magandang buhay na naghihintay sa akin doon. Puno ng katahimikan. Walang sakit. Puno ng pag-ibig. Isang tubig lang, Carla. At magiging payapa na ang lahat. Ma'am, pakiusap, lumaban po kayo. Huwag kayong magpapadala sa mga bulong na yan. Nandito kami. Mahal po kayo ni Sir. Huwag niyo po kaming iwan.
Hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak ko. Muli siyang humarap sa bintana. Tinitigan ng lawa na tila ba doon lang nakatuon ang buong buhay niya. Ni hindi niya ginalaw ang sopas dahil nagmistulang estatwa na naman siya sa harap ng bintana. Nang gabing yon ay maaga akong natulog dahil napagod ako sa lahat ng mga nangyari. Pero nagising ako, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat ng hangin. May kung anong amoy na pumasok sa kwarto ko. Amoy ng nabubulok na lumot, malansang isda at basang lupa. Amoy ng lawa. Agad akong bumangon at dumiretso sa kwarto ni Ma'am Cindy. Pagbukas ko ng pinto, ay nanindig ang balahibo ko. Basang-basa ang sahig mula sa bintana hanggang sa paanan ng kama niya. Pero sarado naman ang bintana. Diyos ko, bakit basang-basa ang sahig? At pati yung bintana basa rin, kahit nakasarado naman. Ma'am? Ano pong nangyari dito? Ma'am! Nakatalikod siya sa akin. Nakahiga pero tuwid na tuwid ang katawan. Nilapitan ko siya para ayusin ang kumot. Pero pagkahawak ko sa tela, ay napansin kong basa rin ito. Malamig ito na parang yelo. Pagtingin ko sa ilalim ng kama, ay namilog ang mga mata ko. May mga bakas ng paa. Maputik ito at parang nanggaling sa dalampasigan. Pero kaming tatlo lang ni Carding at Aling Narcisa ang nasa bahay. Kanino naman kaya ito galing? Carla, naririnig mo ba ang napakaganda niyang boses? Wala po ako naririnig, ma'am. Siguro hangin lang po yan sa labas. Hindi ito hangin. May kumakanta talaga. Sinusubukan kong gayahin siya pero hindi ko makuha ang ganda ng boses niya. Sino po siya? Hindi ko alam. Pero ang sabi niya, masyado nang maingay dito sa itaas. Doon daw sa ilalim, sa kailaliman ng lawa. Doon ko matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Biglang humampas ang isang malakas na hangin sa labas. Parang nayanig ang buong mansyon ng dahil dito. Sumasayaw ang kortina na parang may humihila sa kanila papunta sa lawa. Nakita ko sa refleksyon ng salamin si Aling Narcisa na nakatayo sa may pinto. Hawak ang isang mangkok ng asin at may kung anong isinasaboy sa paligid. Carla, lumabas ka muna riyan. Huwag kang titingin sa mga mata niya. Ang lawa ang tumitingin sa iyo, hindi si Ma'am Cindy. Aling Narcisa, ano pong nangyayari sa kanya? Bakit amoy lawang buong kwarto? Malapit na. Carla, ang tubig ay hindi nakakalunod. Ang tubig ay yumayakap lang. Po? Makakamit ko na ang tunay na kapayapaan. Tumayo si Ma'am Cindy at nagsimulang maglakad papunta sa akin. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang marka sa sahig. Pero hindi normal ang paglalakad niya. Parang lumulutang lang siya. Hindi man lang tumatama ang mga paa niya na maayos sa semento. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kasabay ng biglang pagbukas ng bintana. Aling Narcisa, ano pong nangyayari? Hindi niyo mapipigilang mangyari ang nakatakda. Anong nakatakdang sinasabi niyo? Inaangkin na siya ng lawa. Po, ano pong magagawa natin? Hindi po natin siya pwedeng pabayaan. Kinakabahan ako, Carla. Malakas ang pakiramdam ko na huli na ang lahat. Hindi tayo pwedeng sumuko. Baka po may alam kayong ibang orasyon. Aling Narcisa, please po, subukan niyo pa rin. May isa pa akong alam. Pero masyadong malakas ito at delikado. Ano po yun? Tawagin mo si Carding at igapos niyo si Ma'am Cindy. Ngayon din. Mabilis kong pinuntahan si Carding sa kwarto niya sa baba at ginising. Bakas ang pagkagulat niya sa mukha nang sabihin ko ang nangyayari. Hindi siya nagsayang ng oras at mabilis na bumangon at kumilos. Kinuha niya ang lubid sa may kusina bago kami umakyat sa kwarto. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahawakan ang dulo ng makapal na lubid. Tumingin naman ako kay Carding na nasa kabilang dulo ng kama.
Bitawan niyo ako! Sige na, itali niyo na siya. Opo na. Huwag niyong pakinggan ang mga sigaw niya. Hindi na si Ma'am Cindy ang kasama natin ngayon. Karting bilis! Hawakan mong binti niya! Kinalibutan ako habang naririnig ang malalakas na sigaw ni Ma'am Cindy. Para kasi hindi na boses ang tao ang naririnig ko. Umuungol siya na parang hayop at naniliksik ang kanyang mga mata habang nagpupumiglas. Pakiramdam ko ay mababali ang mga braso ko sa lakas ng paghila niya. Hindi ako bumitaw. Sa tulong ni Carding, naigapos namin ang mga kamay at paa niya sa poste ng kama. Saglit naman lumabas si Aling Narcisa at may kukunin lang daw siya. Natatakot ako. Bakit parang sinasapian si Ma'am Cindy? Sa tingin ko'y pumasok na sa katawan niya kung ano man ang elementong nasa lawa. Hindi kaya totoong sinasabi ng mga tao rito? May aswang nga kaya sa kailaliman ng lawa? At baka si Ma'am Cindy napili niyang maging biktima. Posible ang sinasabi mo. Pero huwag kang mag-alala. Magiging maayos rin ang lahat. Magtiwala lang tayo kay Lola. Sana nga may magawa siya. Ilang saglit lang ang lumipas ay nakabalik na si Aling Narcisa bitbit ang isang buhay na manok. Pumapagas pa sa mga pakpak nito. Tila nararamdaman ng lagim sa loob ng kwarto. Ano pong gagawin niya? Lola, wag. Masyadong delikado ang gagawin nyo. Baka hindi nyo kayanin. Bakit? Anong gagawin niya? Isang sinaunang ritual na sobrang lakas. Pero delikado. Kailangan gawin ito, Apo. Kapag hinayaan natin siya, tuluyan na siyang kukunin ng lawa. Wala na tayong oras. Sigurado po ba kayo dito? Oo, gusto kong iligtas si Ma'am Cindy pero ayoko rin naman pumapahamak kayo. Huwag mo akong alalahanin, Ining. Alam ko ang ginagawa ko. Mahina akong tumango pero puno pa rin ng pag-aalala ang dibdib. Lumapit ang matanda sa kama. Nagsimula siyang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mabilis, galing sa lalamunan at parang mga bubuyog na nagkakagulo. Kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo at sa isang iglap ay hiniwa ang leeg ng manok. Nalaki ang mga mata ko nang makitang tumalsik ang mainit na dugo sa sahig. Maingat na inikot ni Aling Narcisa ang nagpupumiglas na hayop sa ibabaw ni Ma'am Cindy. Pumatak ang malapot at pulang likido sa muka, sa dibdib at sa mga braso ng amo ko. Sumigaw ito ng sobrang lakas dahil sa ginawa ng matanda. Kasabay ng bawat patak ng dugo ay ang paglabas ng maitim at malapot na usok mula sa balat ni Ma'am Cindy. Umaalingasaw ang amoy ng sunog na laman at parang nabulok na basura. Kitang-kita ko kung paano lumitaw ang mga pasa at sugat sa balat niya, na tila may mga kamay na nanggagaling sa loob na gustong lumabas. Parang eksorsismo na hindi ko kailanman inakalang totoo. Bumulong pa si Aling Narcisa ng huling beses at biglang tumahimik ang paligid. Nawala ng malay si Ma'am Cindy. Napasandal si Aling Narcisa sa pader. Putlang-putla at halos hindi na makahinga. Lola! Sabi ko na sa inyo eh. Ayos lang ako, Apo. Namumutla po kayo. Normal lang ito, Ining. Dadalhin ko na muna siya sa kwarto para makapagpahinga. Carla, ikaw na muna ang bahala rito. Mapanganib ang ritual na ginawa ni Lola. Hinigop nito ang lakas niya. Tumangulang ako at hindi na nakapagsalita. Pag-aalis nila ay kumuha ako ng planggana at malinis na bimpo. Dahan-dahan kong nilinis ang dugo sa katawan ni Ma'am Cindy. Tinanggal ko ang mga tali sa kanyang masiselang balat. Pinunasan ko rin ang kanyang noo at inayos ang kumot bago ko siya hinayaang makatulog ng mahimbing. Hindi ko siya iniwan dahil nag-aalala pa rin ako para sa kalagayan niya. Ilang oras na ako nakaupo sa tabi ni Ma'am Cindy. Pakiramdam ko ay bibigat na ang mga talukap ko. Kailangan ko ng kape. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas para pumunta sa kusina. Habang naghihintay na kumulo ang tubig ay napatingin ako sa bintana na nakaharap sa lawa. Nakita ko ang dalawang anino sa pampang. Sina Aling Narcisa at Carding. Magkahawak kamay sila habang nakaharap sa madilim na tubig. Nakayuko sila. Tila taimtim na nagdarasal.
o may sinasambang Diyos. Naligas ako sa kinatatayuan ko nang biglang magliwanag ang gitna ng lawa. Isang dambuhalang apoy ang biglang sumiklab mula sa tubig. Hindi lang ito basta apoy. Parang may buhay ito at sumasayaw pa itaas. Sa halip na matakot, mas lalong humigpit ang pagkakahawak ng maglola sa isa't isa. Tila sumasamba sa apoy na yun. Anong ginagawa nila? Bakit parang sinasamba nila ang apoy na lumabas mula sa lawa? Nalalapit na ang iyong pagbabalik. Sabik na kaming makita kang muli. Hindi magtatagal ay mangyayari na ang nakatakda at hindi kami makakapayag na pigilan ito ng kahit sino. Diyos ko, anong lihim ang itinatago nilang dalawa? Anong sinasabi nilang nakatakda? Pumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito normal. Ang mga taong akala ko ay tumutulong sa amin ay mukhang may ibang pakay. Nagsimulang mamuo ang kaba at duda sa dibdib ko. Hindi ko na tinapos ang pagtitimpla ng kape. Mabilis ako bumalik sa kwarto ni Ma'am Cindy at nilakang minto. Iyakap ko ang sarili ko habang nakatingin sa natutulog na amo. Pagdating ni Sir Alfredo ay aalis na kami rito. Hindi na kami pwedeng magtagal pa sa lugar na to. Kinabukasan ay maagang gumising si Ma'am Cindy, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Dahan-dahan kong sinuklay ang buhok niya. Nakatingin lang siya sa kawalan. Walang kakurap-kurap. Parang isang manikang porselana na nawala ng baterya. Ma'am, huwag ka mag-alala. Alam kong malapit ang dumating si Sir Alfredo. Alfredo? Oo, ma'am. Si Sir Alfredo. Naaalala niyo naman po siya, di ba? Alfredo? Masama po ang kutob ko sa mansyong ito at sa mga kasama natin dito. Kaya aalis na po tayo dito sa lalong madaling panahon. Hindi na siya sumagot, pero kahit papaano payapa siya ngayon. Wala na yung pagwawala niya nitong mga nakaraang araw. Tumingin ako sa bintana, sa direksyon ng lawa. Tahimik ang tubig. Mukhang tumigil na rin ang pagtawag ng kung anong boses sa kanya. Pinanasan ko ang malamig niyang kamay at pilit nang umiti nang marinig ko ang yabag ni Aling Narcisa sa labas. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong umakto na parang wala akong nakitang apoy sa lawa kagabi. Kinagabihan ay nilapitan ako ni Carding habang naguhugas ako ng mga pinggang kinainan namin. Napatayo ako ng tuwid. Lima kong nagdasal na sana'y hindi niya napansin ang nararamdamang takot ko sa kanya. Carla, Ikaw pala yan. may problema ba? Ha? Wala naman. Bakit mo na itanong? Parang iba kasi ang kilos mo ngayong araw. Mailap ka, para mainiwasan ka. Ano ka ba, Carding? Pagod lang ako. Tsaka nag-aalala lang ako kay Ma'am Cindy. Alam mo namang hindi pa siya maayos, di ba? Medyo mabigat lang sa pakiramdam ang mga nangyayari rito. Sigurado ka ba? Oo. Kung may problema, sasabihin mo naman sa akin, di ba? Oo naman. Tinitigan niya akong matagal bago dahang-dahang tumango. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Sana lang ay makaalis na kami dito bago niya pa malaman ang katotohanan. Kinabukasan ay nabuhayin ako ng loob nang huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng mansyon. Halos maiyak ako sa tuwa nang makita ko si Sir Alfredo na bumaba. Kasama sina Aling Narcisa at Carding ay sinalubong namin siya. Maligayang pagdating po, Sir Alfredo. Ang tagal na panahon na mula nung huling beses kayong nagawi rito. Oo nga po eh. Nakakalungkot lang na ganitong balita ang daratnan ko sa pagbabalik ko dito. Ginagawa po ni Lola ang lahat ng makakaya niya para maging maayos ang kalagayan ni Ma'am Cindy. Alam ko naman yon. Malaki ang tiwala ko kay Aling Narcisa. Sadyang malakas lang talaga ang puwersang kalaban natin, sir. Pero hindi tayo susuko. Sir Alfredo? Carla. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Ma'am Cindy mo.
Hindi na siya nag-aksa ilang panahon sa pakikipagkwentuhan. Dumiretso na kaagad siya sa kwarto ni Ma'am Cindy. Sumunod naman ako sa loob. Nakita ko kung paano lumuhod si Sir Alfredo sa tapat ng minamahal niya at hinawakan ang kamay nito. Cindy, mahal. Nandito na ako. Mag-usap tayo, please. May mga pagkakataon po na sumasagot siya at nagsasalita. Pero mas madalas po na ganito lang siya. Tahimik at tulala. Kung alam ko lang na magkakaganito siya, sana sa ibang lugar ko na lang siya pinapunta. Sir, kailangan na po nating umalis dito. Ha? Bakit naman? May kakaiba sa maglolang yun. May nakita po ako sa lawa ng isang gabi. Parang ritual na hindi ko maintindihan. Carla, ano ba ang mga sinasabi mo? Masyado ka lang sigurong nanonood ng mga horror movies. Mabubuting tao, sina Aling Narcisa at Carding. Mapagkakatiwalaan natin sila. Pero sir, Tama na, Carla. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Sige na, lumabas ka muna. Gusto ko munang masolo ang mahal ko. Magpahinga ka na lang muna sa labas. Wala akong nagawa ko diyon lumabas. Bit-bit ang bigat sa dibdib ko. Alam ko mahirap para sa kanyang paniwalaan ang mga sinabi ko. Pero hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakukumbinsi. Lumabas muna ako ng mansyon para magpahangin. Naupo ako sa duyan sa ilalim ng malaking puno. Iniisip ko kung paano ko maipapaliwanag kay Sir Alfredo ang sitwasyon at kung paano ko siya mapapaniwala. Pero naputol ang pag-iisip ko nang mapansin kong may naglalakad sa likod ko. Ayos ka lang ba, Ineng? gusto ko na pong umuwi, Aling Narcisa. Natatakot na po ako sa mga nangyayari rito. Parang hindi ko na po kaya. Hindi rin naman kita masisisi. Abay, talaga namang hindi pangkaraniwan itong mga nangyayari ngayon. Gusto ko lang naman pong bumalik sa normal kong buhay. Huwag kang matakot, Carla. Malapit na itong matapos. Magiging maayos din ang lahat. Malapit na po. Oo. Malapit na malapit na. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Biglang bumagal ang paligid. Ang mga mata niya parang dalawang itim na balon na humihigop sa akin. Nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Gusto kong mag-iwas ng tingin pero hindi ko naman magawa. Para bang nahihipnotismo ako. Nagsimulang umikot ng sobrang bilis ang paningin ko hanggang sa maging kulay itim ang lahat. Nagising ako sa tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bubong. Madilim ang kwarto ko. May narinig ako mga bulong sa hangin. Parang mga kaluluwang humihingi ng saklolo na dumadaan sa tenga ko. Ano yun? Ang bigat ng pakiramdam ko. Anong nangyari sa akin pagkatapos kong mawala ng malay? Si Ma'am Cindy, kailangan ko siyang puntahan. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang. Kailangan kong puntahan si Ma'am Cindy. Nagpapahinga na siya. Mas mabuti kung wag na lang siyang istorbohin. Hindi ko naman siya istorbohin. Titingnan ko lang ang kalagayan niya. Maayos ang kalagayan niya. Kasama niya si Sir Alfredo. Ano pa bang dapat mong ipag-alala? Bakit hindi ka nalang magpahinga ulit? Sandali lang. Lalagpasan ko sana siya pero mabilis niyang hinarangan ang pinto. Tumindig ang balahibo ko nang makita ang panlilisik ng mga mata niya. At nagulantang ako sa sunod niyang ginawa. Itinulak niya ako pabalik sa kama ng buong puwersa. Magpahinga ka na sabi! Karding! Bakit bang tigas ang ulo mo? Ayaw mo talagang makinig. Karding, pakiusap! Akala mo ba hindi ko alam? Alam ko nagdududa ka sa amin, Carla. Sa kabila ng kabutihan namin sa'yo, pinagdududahan mo kami ni Lola Narcisa. Hayaan mo akong lumabas. Hindi mo kasi naiintindihan. Kung ganun, ipaintindi mo sa akin. Bakit ko kayo nakita ni Aling Narcisa na sumasamba sa lawa?
Nakita ko may isang apoy na lumabas mula doon na siyang sinasamba niyo. Sinasabi ko na nga ba eh. Nakita mo ang pagdarasal namin kaya ka nagkakaganito. Sinong sinasamba niyo sa lawa? Umamin ka. May kinalaman ba kayo sa nangyayari ngayon kay Ma'am Cindy? Gusto mo talagang malaman ng totoo? Sige, pagbibigyan kita. Total, wala ka na rin namang magagawa upang pigilan ang nakatakda. Pero siguraduhin mo lang na handa ka ng marinig ang katotohanan. Napalunok ako ng sarili kong laway. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung handa na ako sa mga maririnig ko. Pero kailangan ko pa rin malaman ang totoo. Dahil ito ang tutulong sa akin na magdesisyon ng susunod kong hakbang. At kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kung gusto kong makalabas dito ng buhay. Ang nasa ilalim ng lawang yun ay ang aking ina. Ano? Siya ang aking ina na si Sylvia. Ang nag-iisang anak ni Lola Narcisa. Bakit siya nasa lawa? Ano nangyari sa kanya? Siya bang sinasabi nilang aswang sa lawa? Tama ka. Siya nga ang aswang sa lawa. Kung ganoon, aswang rin kayo ni Aling Narcisa. Hindi. Si nanay lang. Minsan siyang ubibig sa isang makapangyarihang aswang. Ang akala niya ay normal lang ang lalaking ito. Pero huli na nung malaman niya ang malagim nitong sekreto. Nagawa niya itong takasan. Pero wala siyang kaalam-alam na ipinasa na pala nito sa kanyang sumpa. Gayunpaman, sinubukan niya pa rin mabuhay ng normal. Hanggang sa nakilala niya ang lalaking nagmahal sa kanya ng tunay. Ang tatay ko. Tinanggap siya ni tatay sa kabila ng pagiging aswang niya. Pero sabi nga nila, walang sekreto ang hindi nabubunyag. Ayon sa kwento niya, kumalat raw ang kwento sa buong baryo ng isang aswang si Sylvia. Isa sa mga nakakaalamay ang isang makapangyarihang albularyo. Isinumpa nito si Sylvia at ikinulong ito sa kailaliman ng lawa. Napuno ng galit at poot ang puso nila Aling Narcisa. Sa kabila kasi ng pagiging aswang ni Sylvia, ni minsan ay wala itong sinaktan na tao. Gusto lang naman itong mabuhay ng masaya at normal. Pero hindi nangyari yun dahil sa sumpa. Sa loob ng mahabang panahon ay plinano namin ni Lola ang kailangan naming gawin. Pinatay ko na ang matandang albularyo na nagsumpa kay nanay. Ano? Pumatay ka ng tao? Masisisi mo ba ako? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, hindi mo ba gagawin ang ginawa ko? Hindi. Masasaktan at magagalit ako. Pero kahit kailan hindi ako papatay ng tao. Kung ganoon ay magkaiba tayo. Pero hindi sapat ang kamatayan niya para mapalaya ang nanay ko. Anong ibig mong sabihin? Kailangan namin ng alay. 10 babae sa loob ng 10 taon. Bakit? Ito ang kapalit na hinihingi ng lawa upang pakawalan ng nanay ko. Ngayon ang ika-10 taon, Carla. At ang amo mo, si Ma'am Cindy ang huling peraso. Kapag nakuha na siya ng lawa, magiging malaya na ang nanay ko. At wala kang magagawa para pigilan yon. Ito bang sinasabi niyong nakatakdang mangyari? Oo, ito nga yun. At hindi ko hahayaan ng kahit na sino na pigilan kami. Matagal ko itong pinagplanuhan at walang makakapigil sa muling pagbabalik ng aking ina. Demonyo kayo! Demonyo na kung demonyo. Dahil kung ang pagiging demonyo ang susi upang makasama ko muli si nanay, handa akong masunog sa impyerno. Hindi kayo magtatagumpay! Carding! Tama na yan! Sir! Sir, narinig niyo bang sinabi niya? Gagawin nilang alay sa lawa si Ma'am Cindy. Sir, hindi nga sila mapagkakatiwalaan. Mga demonyo sila! Tumahimik ka! Sir, Ginagawa ko kung ano ang sa tingin ko'y tama. Sabik na akong muling makapiling ang tanging babaeng minahal ko. At hindi ko hahayaang pigilan mo ito. ano? Tama na yan. Huwag niyo nang pag-aksayahan ng panahon ang babaeng yan. Tutal ay wala rin naman siyang magagawa upang pigilan tayo. Halina kayo, sisimulan natin ang huling bahagi ng ritual. Tama si Lola. Walang magagawa si Carla upang pigilan tayo. Kaya isagawa na natin ang ritual upang makasama na nating muli si nanay. Hindi ba dito ang matagal na nating inaasam?
Tay? Tay? Si Sir Alfredo ang tunay mong ama? Tama ang narinig mo, Carla. Anak ko nga si Carding. At mula pa lang sa simula, ay plinano na namin ang latang ito. Sa loob ng 10 taon, ay iba't ibang babae ang dinala ko dito upang ialay sa lawa. Alam mo naman siguro na marami akong naging kabit, di ba? Pero wala akong minahal ni isa sa kanila. Maging si Cindy ay hindi ko mahal. Lahat sila pain lang upang maisakatuparan ang mga plano ko. Alam ba ito ng asawa niyo? Hindi. At hindi niya ito kailangang malaman. Pinilit lang naman ako ng mga magulang ko na pakasalan siya. Kahit kailan ay hindi namin minahal ang isa't isa. May mga karelasyon rin siya na hindi ko pinapakialaman. Malungkot at miserable ang pagkasama naming mag-asawa. At si Sylvia, siya lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na kasiyahan. Huwag kang mag-alala, Alfredo. Pagkatapos ng gabing ito, muli mo nang makakasama ang aking anak. Tayo na, Tay. Hinihintay na tayo ng lawa. Rinig ko ang lagitik ng tangka sa labas ng pinto. Nilak nila ako. Napasandal ako sa pinto. Hinahabol ang hininga ko. Hindi lang pala sina Carding at Aling Narcisa ang kalaban, maging si Sir Alfredo. Ang taong dapat nagpoprotekta kay Ma'am Cindy ay kasabwat sa karumal-dumal na planong ito. Iaalay nila si Ma'am Cindy sa lawa para lang mapalaya ang halimaw na si Sylvia. Hindi ako pwedeng maupo lang dito. Kahit hindi kami laging magkasundo ni Ma'am, hindi ko kayang sikmurain na maging alay siya sa lawa. At alam ko, oras na lumabas ang Sylvia na yon, ako ang susunod nilang papatayin dahil alam ko na ang sikreto nila. Mabilis akong lumapit sa cabinet. Hinalungkat ko ang ilalim ng mga damit ko hanggang sa makapako ang isang maliit na velvet pouch. Inlabas ko ang isang pilak na crucifix. Benditado ito. Isinuot ko ito sa liig ko at naramdaman ng lamig ng bakal sa balat ko. Pagkatapos ay kinapako ang pinakailaliman ng aking bag. Doon nakatago ang isang matalim at kinakalawang na patalim. Hinawakan ko ang puluhan nito ng mahigpit. Naalala ko ng gabi nung tinalo ko ang takot ko laban sa dating kasintahan ng nanay ko. Hindi niya ako napagsamantalahan noon dahil sa talim na ito. Hindi rin ako magpapatalo ngayon. Tumingin ako sa bintana. Mataas ito, pero may mga sanga ng puno na abot kamay ko. Kumuha ako ng silya at dahang-dahang binuksan ang bintana kahit humahampas ng malakas ang ulan. Sumampa ko, binaliwala ang dulas ng pasamano at tumalon patungo sa sanga. Kumapit ako ng mahigpit. Bumaon ang mga kuko ko sa balat ng puno hanggang sa dahan-dahan akong nakababa sa putikan. Basang-basa ako habang gumagapang sa matataas na talahib. Nagtungo ako sa pangpang ng lawa kung saan nakita ko silang tatlo. Nakatalikod sila sa akin. Karga-karga ni Carding si Ma'am Cindy na parang isang sako ng bigas. Si Aling Narcisa naman ay nakataas ang 2 kamay at sumisigaw sa gitna ng kulog. Tanggapin mo ang huling alay. Sylvia, anak ko. Bumangon ka mula sa kailaliman. Narito na ang huling dugo ng buhay para sa iyong pagbabalik. Inay, ito na ang katuparan ng mga pinangako ko sa'yo. Muli ka nang magbabalik sa mundong ito. Mahal ko, magkakasama na rin tayong muli. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Nilalang ng lawa. Tanggapin mo ang huling alay namin sa iyo. At kagaya ng ating napagkasunduan, ibalik mo sa amin si Sylvia. Nagsimulang gumaralgal ang tubig sa lawa. Napansin ko ang isang itim na puyo ang nabubuo sa gitna. Sasugod na sana ako nang may biglang humila sa braso ko at nagtakip ng bibig ko. Nanlaban ako. Itataas ko na sana ang patalim ko nang bumulong ang lalaki. Huwag kang padalos-dalos. Papatayin ka lang nila. Sino ka ba? Bitawan mo ako! Ako si Ricardo.
Anak ako ng albularyong pinatay ni Carding. Yung albularyong nagkulong kay Sylvia sa lawa. Oo, matagal ko na silang binabantayan dahil malakas ang pakiramdam kong may gagawin silang masama. At hindi nga ako nagkamali. Ang sabi ni Carding, mabuti raw ang kanyang ina. Gusto lang daw nitong mabuhay ng normal. Hindi totoong mabuti si Sylvia. Halimaw siya. Maraming inosente ang kinain niya bago siya naikulong ng nanay ko sa lawang yun. Sa katunayan, isang kapatid ko sa mga pinatay niya. Kaya siya isinumpa ng aking ina upang pagbayarin sa mga kasamaan niya. Wala pala talaga siyang konsensya. Masyadong malakas si Sylvia. Hindi siya napatay ng nanay ko, kaya ikinulong niya na lang ito sa lawa. Pero ngayong gabi, tatapusin ko ang sinimula ng nanay ko. Lumusong si Carding sa tubig. Hanggang baywang na ang lalim nito. Habang yakap pa rin si Ma'am Cindy, biglang may sumabog na bula ng apoy mula sa gitna ng lawa. Mula sa loob ng apoy ay lumutang ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Si Sylvia. Maputlang-maputla ang balat na tila nabubulok. Mahaba ang mga kuko at ang buhok niya ay parang mga buhay na ahas na gumagalaw. Wala ka rin ibang makikita sa mga mata niya, kundi kulay itim. Inay, nagkita rin tayong muli. Anak ko, ang mahal kong anak. Sa wakas ay magkakasama na tayong muli. Sylvia, konting tiis na lang at magtatanggumpay na rin tayo. Lawa, kunin mo na ang babaeng ito. Tanggapin mo na ang alay namin ng sa gayon ay matupad na ang ating kasunduan. Pero bago pa man mabitawan ni Carding si Ma'am Cindy, isang hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa gubad. Naglabasan ng mga kalalakihan, mga taganayo na dala ni Mang Ricardo. May mga dala silang sulo at iba't ibang mga sandata. Ito na ang tamang pagkakataon ng paniningil. Mag-iingat po kayo. Sino kayo? Ano ginagawa nyo dito? Nandito kami para pigilan ang kademonyohan nyo. Hayop ka, Ricardo. Hindi ba sapat ang ginawa niyo ng inyong ina sa anak ko? Tama lang ang ginawa ni nanay. Binigyan niya lang ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko at iba pa mga taong pinaslang ng magaling mong anak. Hindi totoo yan. Walang pinaslang ang anak ko. Gusto niya lang naman magkaroon ng normal na buhay sa kabila ng pagiging aswang. Pero ang lahat ng iyon ay nasira dahil sa sumpa ng iyong ina. Pero pinatay niyo siya. Pinatay niyo ang aking ina. Ginawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin bilang isang anak. Ipinagiganti ko lang si nanay. Talagang kumbinsido kayo na mabubuti kayong tao, ano? Kahit kailan ay hindi niyo aaminin ang kademonyohan niyo. Kung ganon, ay tatapusin na natin ang lahat sa gabing to. Mga kasama, buhusan na kasi ng lawa! Hindi! Huwag! Nagsaboy sila ng sako-sakong asin sa lawa. Umuusok ang tubig. Napasigaw naman si Sylvia sa apdi ng madikitan ng asin ang kanyang balat. Hindi nagtagal ay napilitan siyang bumalik sa ilalim ng tubig. At dito na nagsimula ang gulo. Sinalubong ng mga kalalakihan sina Sir Alfredo at Aling Narcisa. Sinugod ni Ricardo si Sir Alfredo. Habang naglalaban sila ay tinapangan ko naman ang sarili ko at mabilis akong sumugod sa lawa. Carding! Bitawan mo siya! Carla, paano ka nakalabas? Bitiwan mo si Ma'am Cindy! Hindi ba't sinabi ko na sa'yong hindi nyo mapipigilan ang nakatakdat? Diyan ka nagkakamali. Kaya namin tong pigilan. At patutunayan ko to sa'yo! Inilabas ko ang hawak kong patalim. Pero laking gulat ko nang may inalabas rin siyang kutsilyo mula sa kanyang likuran. Sinugod niya ako. Iniwasan ko ang saksak niya at hinawakan ko ang crucifix sa liig ko. Ginamit ko ang dulo nito upang saksakin ang braso niyang nakahawak kay Ma'am Cindy. Napasigaw siya ng sobrang lakas dahil sa ginawa ko. Nabitawan niya si Ma'am Cindy. Kinuha ko naman ang pagkakataong iyon at mabilis ko siyang sinalo at inilagay sa mababaw na bahagi ng tubig. Sa galit ni Carding ay muli siyang sumugod. Nanlilisik ang kanyang mga mata dahilan para mas lalo pa akong makaramdam ng matinding takot. Mabuti na lang at mas mabilis ang kilos ko sa kanya. Sinalubong ko siya ng isang saksak. Bumaon ang patalim ko sa dibdib niya. Nalaki ang mga mata ni Carding. Dahan-dahan siyang natumba sa tubig at dumanak ang dugo niya sa lawa.
Lumingon naman ako sa pampang. Nakita ko si Mang Ricardo na ibinao ng patalim sa dibdib ni Sir Alfredo. Si Aling Narcisisa naman ay nawala ng malay matapos mabagok sa bato habang nakikipagbuno sa mga lalaki. Binuhat siya ng mga taga-nayon palayo. Hinihingal ako habang hawak ang wala pa ring malay na si Ma'am Cindy. Tumingin ako sa lawa. Tahimik na ulit ito. Pero alam ko sa ilalim ay nananatili pa rin ang kadiliman. Tapos na, Ma'am Cindy. Wala na sila. Diyan ka nagkakamali. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Nasa kailaliman pa rin ng lawang yan si Sylvia. Naghihintay lang siya ng pagkakataon upang muling umahon. At ang isinumpang lawa na to, hindi ito titigil sa paghahanap ng biktima. Kung ganon, ano pong kailangan natin gawin? Ang isang aswang na kagaya ni Sylvia ang bumubuhay sa lawang to. Kaya kung mapapatay natin siya, mawawala na rin ang kapangyarihan ng lawa. Pero paano po natin yung gagawin? Kung hindi nga siya napatay ng nanay niyo na isang mahusay na albularyo, tayo pa kaya? May nalaman akong isang uri ng sinaunang ritual. Ito ang papatay sa aswang na nasa ilalim ng lawa. Sinimula na agad ni Mang Ricardo ang ritual. Nakaupo lang ako sa gilid ng lawa. Yakap ang wala pa ring malay kong amo. Habang pumipintig ng mabilis ang puso ko sa kaba, kumuha si Mang Ricardo ng isang bote ng lana na may kasamang mga ugat ng kahoy at ibinuhos ito sa gitna ng nagngangalit na tubig. Inilabas niya ang isang mahabang pilak na tulos at itinaas ito sa langit habang sumisigaw ng mga orasyong nagpapatindig ng balahibo ko. Isinaksak niya ang pilak na tulos sa pusod ng lawa. Sa isang iglaw ay tila kumulo ang buong anyo ng tubig. Lumitaw ang dambuhalang usok na maitim, mabaho at puno ng puot. Narinig ko ang huling tili ni Sylvia mula sa ilalim, isang malakas na hiyaw na unti-unting naging bulong hanggang sa tuluyang mawala. Ang lawa na dati ay amoy lupa ay biglang naging amoy sunog na asupre. Patay na ang aswang. Patay na si Sylvia. Sigurado po kayo? Oo, Ineng. Matagal kong pinag-aralan ang sinaunang ritual na to. Kaya sigurado akong nagtagumpay akong paslangin ang aswang sa lawa. Mabuti naman po kung ganon. Sa wakas, wala nang mabibiktima pang lawa. Tama ka. Tuluyin na nating naputol ang kasamaan nila. Pagkalipas ng isang oras ay nagkamalay na rin si Ma'am Cindy. Gulong-gulong isip niya habang ikinukwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Halos wala siyang matandaan, pero naaalala raw niya na parang nasa loob raw siya ng isang malamig at madilim na lugar. Ayon kay Mang Ricardo, ito raw ay kagagawa ng isinumpang lawa. Pagkatapos kong ikwento sa kanya ang mga nangyari ay nagtungo kami sa kagubatan. Pinanood namin si Mang Ricardo at ang mga kasamahan niya habang dahan-dahang itinatambak ang huling pala ng lupa sa dalawang hukay. Walang krus, walang pangalan. Dito na mamamalagi sina Carding at Sir Alfredo sa gitna ng masukal na gubat. Lumapit sa akin si Mang Ricardo, pinupunasan ng dumi sa kanyang mga kamay. Carla, Cindy, makinig kayo. Sa oras na makabalik kayo sa kabiasnan, huwag niyo nang babanggitin ang tungkol sa aswang. Huwag niyo ring babanggitin ang ritual. Pero paano ang katotohanan? Pinatay nilang maraming tao. Walang maniniwala sa atin. Ituturing lang tayong baliw. Sabihin niyo na lang na inatake kayo ng mga armadong magnanakaw sa daan. Na nawala sila sa gubat habang tumatakas. Yon ang mas madaling tanggapin ng mundo kaysa sa katotohanang may halimaw sa ilalim ng tubig na to. May punto siya, Carla. Mas mabuting itago na lang natin ang katotohanan. Tutal, patay na sila. Sigurado akong sa kabilang buhay na nila pagbabayaran ng kasalanan ginawa nila. Tama ka. Ito na ang hustisya para sa lahat ng mga inosenteng buhay na kinuha nila. Hindi pa rin ako makapaniwalang kasabwat nila si Alfredo. Ako man ay hindi rin po makapaniwala. Oo, hindi perpektong tao si Sir Alfredo. Pero kahit kailan, hindi ko naisip na makakaya niyang gumawa ng karumal-dumal na bagay. Siguro ito rin ang karma ko sa lahat ng mga pagkakamali ko. Nakipagrelasyon ako sa isang may asawang lalaki na kagaya ni Alfredo. Para lang sa pera. Masyado ako nagpabulag sa kayamanan niya.
Naging makasarili ako at sakim sa pera. Kaya tingnan mo kung anong nangyari sa akin. Ibaon na lang po natin sa nakaraan ng mga nangyari, ma'am. Ang mahalaga, may natutunan po kayo sa mga pagkakamali nyo. Carla, sorry sa lahat ng masasakit na bagay na nagawa at nasabi ko sa iyo ha. Kalimutan na po natin yon. Napatawad ko na po kayo. Tunay na napakabuti ng puso mo. Imagine, sa kabila ng kasamaan ko sa iyo, tinulungan mo pa rin ako. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ginawa ko lang po kung anong tama. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Aling Narcisa sa kubo kung saan siya nilagay ni Namang Ricardo. Bantay sarado siya doon at sinigurado nilang hindi siya makakatakas. Naabutan ko siyang nakagapos ang mga kamay. Sa totoo lang kahit paano nakaramdam ako ng awa sa kanyang sitwasyon. Gusot-gusot ang kanyang mga damit at puno ng galit ang kanyang mga mata nang makita ako. Nasaan ang apo ko? Nasaan si Carding? Wala na siya, Aling Narcisa. Patay na si Carding. Hindi totoo yan. Sinungaling kang babae ka. Imposible ang sinasabi mo. Patay na rin ang anak mong aswang. Tinapos na ni Mang Ricardo ang sumpa sa lawa. Mga walang iya kayo. Sinira niyo ang lahat. Malapit na kaming maging buo. Kaunting-kaunti na lang. Kahit kailan hindi kayo naging buo. Binubuhay niyong sarili niyo sa dugo ng ibang tao. Wala ba kayong kahit konting pagsisisi sa ginawa niyo? Sa ginawa niyo kay Ma'am Cindy? Sa lahat ng mga babaeng pinatay niyo? Pagsisisi? Gagawin ko iliyong kung kinakailangan. Karapatan ng anak ko ang mabuhay. Siguro nga'y tama si Mang Ricardo. Hindi nga ako dapat maawa sa'yo. Tama lang ang ginawa namin. Dahil tunay ngang demonyo kayo. Ni wala ka malang nararamdaman? Kahit konting pagsisisi sa ginawa nyo? Anong klaseng tao kayo? Wala kang karapatang husgahan ako. Tama ka. Hindi kita huhusgahan. Alam mo kung sinong huhusga sa'yo? Ang Diyos. At balang araw, pagbabayaran mo rin ang lahat ng mga kasalanan mo. Walang hiya ka. Dalhin nyo yung galit nyo hanggang sa huli. Pero itong tatandaan nyo, Aling Narcisa. Balang araw, pagbabayaran nyo rin ang bawat patak ng dugong inalay nyo. Hindi kayo patatahimikin ng mga kinuha nyo. Saan ka pupunta? Hoy! Bumalik ka rito. Kalagan mo ko. Pakawalan niyo ko ditong mga hayop kayo. Lumabas ako ng kubo nang hindi siya nililingon. Pinilit kong tanggalin sa puso ko ang katiting na awa na nararamdaman ko para sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagpunta na kami ni Ma'am Cindy sa bus ng terminal. Nakasakay na si Ma'am Cindy sa loob ng bus. Tulala pa rin pero kahit papaano ay humihinga na ng maayos. Inabot ko ang bag ko at humarap kay Mang Ricardo. Maraming salamat po, Mang Ricardo. Kung hindi dahil sa inyo, baka kasama na rin ako sa mga nilibing sa gubat kagabi. Tungkulin ko ito, Carla. Matagal nang dapat natapos ang gulong to. Mag-iingat ka sa pagbalik mo sa Maynila. Kayo ng amo mo. Kayo din po. Mag-iingat kayo. Hangad ko pong kapayapaan at kasiyahan nyo. Masaya at payapa na ang puso ko ngayon, Carla. Matanda na ako. At alam kong hindi na rin naman ganun katagal ang ilalagi ko sa mundong to. Pero sa kabila ng katandaan ko, nagawa ko pa rin bigyan ng hustisya ang nangyari sa nanay ko. Ito lang naman ang matagal ko nang hinahangad. Sigurado po akong proud na proud sa inyong nanay nyo. Salamat, Carla. Sumakay ako sa bus at naupo sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang sasakyan ay tiningnan ko ang malalawak na bukirin at ang malalayong bundok. Malayo na ako sa lawa. Pero alam ko, ang bawat lamig ng hangin ay magpapaalala sa akin na may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting manatiling lihim. Tapos na, Ma'am Cindy.
Tapos ng madilim na kabanata ng buhay natin. Tama ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nakaligtas tayo. Salamat sa Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Pangalawang buhay na po natin ito. Kaya wag po natin itong sasayangin. Tama ka. Kaya ipinapangako ko. Mula ngayon, mabubuhay na ako ng tapat, malinis at may dangal. Hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Masaya po akong marinig yan. Pagdating natin sa Maynila, samahan mo ako sa simbahan, ha? Gusto ko magpasalamat. At gusto ko rin mangumpisal. Ang dami-dami kong kasalanan na kailangan ihingi ng tawad sa Panginoon. Sige po. Kagaya ng napag-usapan namin, dumiretso nga po kami sa simbahan pagkarating namin sa Maynila. Pero ito na rin ang naging huli naming pagkikita. Wala na akong balita sa kanya mula noon. Ang sabi niya ay dadalawin raw niya ako sa amin pag may oras siya, pero hindi po ito nangyari. Hindi naman po ako nagdamdam at inintindi ko na lang siya. Baka gusto niya lang mag-umpisa ng panibagong buhay at kalimutan ang nakaraan. Alam ko rin na pag nakita niya ako ay maaalala lang niya ang madilim naming pinagdaanan. Kaya nirespeto ko ang desisyon niyang huwag makipagkita sa akin. Ipinagpatuloy ko naman ang buhay ko. Nagtrabaho ako bilang isang waitress sa loob ng 1 taon. Pagkatapos noon ay nagkaroon ako ng oportunidad na magtrabaho sa abroad. Naging factory worker ako sa Japan at ito ang naging dahilan para makapag-ipon ako at magkaroon ng magandang buhay. Dito ko nakilala ang nobyo ko na kapwa Pilipino rin. Sabay kaming umuwi ng Pilipinas at nagpakasal. Sa kasalukuyan ay nakatira kami dito sa Maynila at may sarili ng negosyo. Masaya rin ang buhay namin kasama ang 3 naming mga anak. Sa katunayan, ang asawa at mga anak ko ang nag-push sa akin na i-share ang kwento kong ito sa inyo. Kaya sana po'y nagustuhan niyo ito at may napulot kayong aral. Maraming salamat sa pakikinig at God bless us all. Aswang Radio. Una sa lahat, thank you sa asawa at mga anak mo, aming sender. Kung hindi dahil sa kanila, baka hindi namin narinig ang nakakapangilabot mong kwento. Ang mga ganitong klase ng kwento yung dahilan kung bakit minsan, alam niyo, malalay trust issue ko eh. Kaloka, halos lahat ng taong pinagkatiwalaan ni sender ay kalaban pala, pati si Carding. Ouch. Hilig ko naman ako ng very light sa kanilang dalawa. May chemistry sana pero isang major red flag pala si Carding. Isa naman po itong reminder para sa ating lahat na suriing mabuti ang mga taong pinapapasok natin sa ating mga buhay. Kayo, ano major lesson na napulot nyo sa karanasan ni sender? Gaya ko, tumindig rin ba ang balahibo nyo sa kwento niya? Nako, what are you waiting for? Magchika lang tayo sa comment section. Excited akong mabasa ang mga thoughts and opinion nyo. At bago natin tapusin ang episode na to, gusto ko po mag-thank you sa inyong love and support. Sobrang na-appreciate namin. So ito po ang inyong DJ Rosana na nagsasabing, huwag mo kong kagatin, alas talabi. Thank you for listening to Aswang Radio.